Hello mga collective, mga kapatid kong star viewers, kamusta kayong lahat dito and welcome sa mga kakabalik lang dito sa aking YouTube channel or cross watchers. Maraming salamat po at nagawi kayo dito at sa oras na ginugulgol nyo dito sa kakapanood ng any of my tarot reading videos. Na-appreciate ko pa kayong lahat and pakicheck lang, baka mahina ang volume dito. Then again, gamit ko ngayon ang aking microphone, so it should be fine. Then again, kung sakaling may magrereklamo na hindi masyadong malakas yung volume, then wala pong problema ang aking video dito. Baka yung gadget na gamit ninyo ay mahina yung volume. Kasi iba-iba po yung gamit ng gadgets natin ngayon, di ba? Or like say iPhone, Samsung, or iba pang mga brand. Wag nyo pong, wag lang natin na i-blame sa isang tao lang or sabihin natin sa akin na yung video ko ang may problema. So, love lang po tayo dito. At kamusta kayong lahat dito mga kapatid kong star viewers? So, ang reading natin ngayon is may advice universe sa inyo bago magtatapos ang buwan ng January. So, if ever nagawi kayo dito sa reading na ito or nakita ninyo itong video na ito, meaning may mensahe sa universe para sa inyo. This is timeless, collective, and this is general reading para po ito sa lahat. At sana po ay just take what resonates for you here. Kung hindi naman, wag lang tayong bitter. Okay? Para yun sa iba. And just take kung saan lang kayo nakakaresonate. And it's good kung lahat man ay makakaresonate, no? And I will do my best to channel all the messages here in this tarot deck we have here right now. Alright, Spirit Guide Angels. So this time kukunin ko ang inyong current energy. Alright, para makuha natin ang advice ng universe para sa inyo. Alright, Spirit Guide Angels. Para naman ma-gets ninyo na itong reading na ito talaga ay ma-confirm na galing to sa inyo. Alright, or para to sa inyo. Our Spirit Guide Angels, kamusta ang ating mga collective? Meron ditong pagod na pagod. Siguro kakauwi lang niyo ng bahay or apartment or kakapasok niyo lang sa kwarto ay pagod na pagod kayo, galing trabaho, sa school, pagod ang peg, parang hindi makatayo, siguro may galing ospital or parang naoperahan. Meron dito parang may naoperahan. Our Spirit Guide Angels, you guys take care and again, whenever I do tarot reading guys, pinapanalangin ko po kayo palagi na kayo magabayan lagi ni universe at marinig ang inyong mga hinanaing sa buhay, mga problema. Na why kayo naman ay mabigyan din ng mga or marinig ang inyong mga panalangin ba. At mabigay din sa inyo yung mga hinihiling ninyo. Alright? Alright, Spirit Guide Angels. Kamusta ang ating mga collective at this moment? Whenever, whoever watch this reading, collective, ano ba yan? Parang ayaw namang maglalabasan. Masyadong malaki kasi kaya medyo mahirap. Alright, Spirit Guide Angels. Kamusta ang aking mga minamahal na kapatid na star viewers? Alright, meron tayo dito. Alright, siguro meron parang happy marriage. So, this is more about like a stability. This could be about marriage, relationship, or it might be talking about your current life right now na may mga challenges din talaga. Like again, as a reminder mga kapatid, hindi lahat ng, hindi, in general, hindi habang buhay or hindi araw-araw ay you are always in a lucky moment. Swerte ka. May mga bad times din, may mga good times din talaga. So, which is like balance. And ang nakikita ko naman dito is, ang importante talaga is, kumpleto ang iyong pamilya. Sagana pa rin. Hindi man, sabihin natin na, hindi man kayo nabubuhay sa isang, it's like a rich type of, na pamumuhay, na mapera, na inganyo ang pamumuhay, something like that, or mayaman, ang importante ay stable pa rin. Nakakaya mo pa rin na makakain kayo sa 3 beses sa isang araw, with snacks pa yan, no? But then again, you right now, yung iba dito sa inyo, happy family, and it's about your family right now, or sa finances, or sa whatever stability that you are in right now na
challenges, mga paghihirap, or like again, feeling mo kasi parang wala nang katapusan. Ano? Bakit walang katapusan itong mga pagsubok na na-experience ko ngayon? Parang lagi na lang ako nagtatrabaho, lagi, halos binubuwis ko na lang ang buhay ko, ang sarili ko, sa, dito sa trabaho na ito, itong ginagawa ko. Hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin ako. But then again, guys, as a reminder, you are still blessed. I know na may mga problema tayo, may mga walang katapusang problema, challenges, pagsubok. But then again, as a reminder, swerte ka pa rin. Okay? Swerte ka pa rin dahil kompleto ang pamilya mo. Dahil sagana ka pa rin. Not in a multimillionaire, mayaman. Sapat. May sapat ka pa rin. Swerte ka pa rin dahil andyan ka, may trabaho ka. Nakakayanan mo pa rin lahat ng mga pagsubok sa buhay. Meron nga dito kahit na pagod na, nakangiti pa rin. Sinasayaw na lang, kinakanta na lang. And which is good. Ang ganda ng vibe mo ngayon. Pinapakita mo sa lahat na winner ka. Ang problema ito ay kulang pa yan. Wala yan. Nasanay ka na. And stay strong. Be brave. Kaya mo yan. I know may mga problema tayo. And as a reminder, you are still blessed. Always think, I am always blessed. Kasi andyan ang mga tao sa paligid ko na minamahal ako. Na sinusuportahan ako. Na hindi ako pinapabayaan ng Panginoon natin. Na kinakaya ko pa rin. Okay? This is like a message na, kasi kanina nasabi ko, di ba, meron tong pagod na pagod. And then, lumalabas sa vision ko na lately, puro reklamo ka na o nagre-reklamo ka na sa buhay. And this is like more likely advice ni universe bago mag-end itong January mo. Very direct, ano? You are still a winner. You are still stable. Nakatayo ka pa, healthy ka pa rin naman. You are still blessed. Okay? Kasi ito, stability. 4 of 1 is all about your stability. Despite of all of these challenges, mga pagod, paghihirap, it could be, naghirap ka siguro sa school, sa trabaho, like finances, negosyo, whatever na feeling mo na pagod ka na, nakailang reklamo ka na sa buhay, know that you are still blessed. Okay? Pinapaalala ni universe sa inyo na blessed ka pa rin dahil nakatayo ka pa, healthy ka pa, andyan yung pamilya mo kumpleto. Minamahal ka, nagmamahal sa'yo, and they're like cheering you up. You are still, sinusuportahan ka pa rin nila kahit na maraming pagsubok. It's like, yung iba dito sa inyo, sa kanila ka humuhugot ng lakas sa mga anak mo, sa pamilya mo. You know what guys, itong reading na ito para akong maiiyak. This is more about emotional. Nagiging emotional ako sa gitong reading na ito. I know what you have been through. Kasi galing din ako sa hirap. Hindi naman ako mayaman ngayon, no, pero sinuwerte lang din. But then again, you can do this. Whatever challenges, you are still lucky enough na may bahay ka, kahit na hindi man kalakihan, enough na may matuluyan kayo ng pamilya mo, enough na may magkasama kayo ng pamilya mo. Happy family pa rin kayo. Despite all of these challenges sa relationship, ayan magkahawak kamay pa rin kayong dalawa. Magtutulungan pa rin kayong dalawa. Alright? So which is good. Pinapalakasan ni universe ang inyong loob. At pinapaalalahanan din kayo ni universe na you are still stable. Nakayanan mo pa rin naman lahat. Healthy ka pa rin naman. Maganda ka. Matalino. Lahat, hindi ka bibigyan ni universe ng challenges kung hindi mo kinaya. Matatag ka, Page of Swords. Matatag ka kahit na may edad na, yung iba dito, makakayanan mo pa rin yan.
andyan pa rin yung mga anak mo. Andyan pa rin yung pamilya mo. Okay? And it's good na despite na mga paghihirap, no, na mga siguro may mga bad luck, may mga aksidente nangyari, nakasurvive ka pa rin. Overall, makakasurvive ka pa rin sa ganitong mga sitwasyon. And it's a good thing na sa kanila ka humuhugot ng lakas para magpatuloy sa buhay na ito. Para magpatuloy para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Kasi alam mo na sila ay umaasa sa iyo. See, meron kasi dito na you are still in the right path. Nasa tamang daan ka. Siguro ito lang talaga, no, may, hindi naman talaga lahat ay siniswerte yan, no? But then again, we make our own choice. Choice mo yan at panindigan mo. Whatever you did, siguro may nagsisisi dito, then the next time, don't do it again. We have a freedom, binigyan tayo ng universe ng freedom to create a new beginning na gumawa ng panibagong yugto. Actually, may kanya-kanya tayong imagination, di ba? I mean, we have a freedom to create what lives you want. Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? No? Anong gusto mong trabaho sa pag-aaral? Anong gusto mong pag-aralan? Kasi andyan lang naman si universe para sa iyo. Susuportahan ka naman nila. Bibigyan ka na ng lakas loob. Okay? And tatanggalin ni universe itong mga toxic people or itong mga dilubyo sa paligid mo. Lilinisin niya ni universe para masatisfied ka. Para maging masaya ka. Makumpleto itong, it's like a dream fulfillment or wish fulfillment dito. 4 of Cups. I mean, 4 of Wands. Siguro ang dami mong pangarap sa mga anak mo, ang dami mong pangarap sa sarili mo sa kinabukasan, siguro pinapangarap mo rin na magkaroon ng sariling pamilya, kaya lang meron dito siguro hanggang ngayon ay parang nahirapan kang mabuo itong pangarap na ito. Siguro nahirapan ka sa relationship, meron dito siguro may mga challenges when it comes to relationship. Siguro meron, very specific ha, meron siguro itong, you could be dealing in a relationship na nag-aaway kayo or maybe this person, okay, very specific. Hindi ito para sa lahat ha. You could be married and then meron siguro ditong mangliligaw sa'yo. I feel like this is like nangyayari na, it's like happening right now or in the nearest future. Man na makikilala mo, may bago dito makikilala mo. Kahit na in a relationship ka na, and then somehow this person is coming in, or nakilala mo siya, at sabihin natin na you could be married. Again, nasabi ko yan kanina, you could be married at this moment, and then this person na nakilala mo ay nagpapakita ng na may gusto siya sa iyo, na willing siya. Know that this person know na married ka naman na. Kaya siguro nahihirapan ka, para bang nagugulo or nayayanig biglang iyong mundo dahil may new person na nakilala mo. It doesn't have to be na married ka, no? Or siguro somehow nakilala mo itong taong ito at naguguluhan ka. Whatever bothers you, but I don't know why nag-bother sa iyo itong taong ito. Maybe na-obsess ka sa taong ito and wow, ang reading ay biglang naiba yung reading na naging love reading na ito, very specific Kasi meron ditong someone nayayanig ang iyong mundo or somehow ay this person bothers your mind recently. Ito ang panay or lagi mo siyang iniisip palagi.
Maybe because this person might be married to somebody else or committed with somebody else, or siguro you could be lately obsessed ka siguro or na-addict ka siguro sa kakaisip sa taong ito, and parang biglang aligaga ka or naiinis ka why you feel this way. Ba't ba somehow ay naguguluhan ka sa taong ito? Maybe you yourself overthinking about this person. Like again, iba-iba ang energy, ano? Again, guys, kunin nyo lang kung saan ka na-resonate kasi I am trying my best to channel all the messages na nakukuha ko dito sa reading na ito. Alright? Kasi lately, yung iba dito very specific, siya ang laging laman ng isipan mo. Nahihirapan kang makatulog, drain ka. Guys, if you are thinking specifically with a person on your mind, sabihin natin friend, katrabaho, karelasyon, and then whenever you think this person ay nade-drain ka, then stop thinking about this person. Maybe you are getting a toxic energy from this person, heavy energy from this person. Cleanse your energy or gumamit kayo ng mga panangga para hindi nyo makuha ang energy ng mga tao na sabihin natin randomly ay naalala ninyo, bigla yun ang naalala, and then bigla kang napagod, hindi mo alam na bakit ka ba napagod, wala ka namang ginawa sa bahay. You know, example lang yan ha. So, mas maganda talaga ay gumamit kayo ng mga panangga or sabihin natin na gumamit kayo ng mga sage, maglinis, no? Cleanse your energy around. Kasi meron dito na you could be thinking recently or constantly palagi ang iniisip ng taong ito, and then lately ay parang laging drain or mabigat ang pakiramdam mo. Maybe because you are getting this person's energy. Kasi minsan, meron talagang mga heavy energy, toxic energy na nasasagap o nakukuha natin sa ibang tao. Alright? So, advice na tayo. Alright, Spirit Guide Angels, ano ang advice mo sa ating mga collective bago mag-end itong month of January? Alright. Okay, before mag-ano tayo sa advice, continue man natin itong ano ba ang intensyon ng taong bago mo nakilala lately. Kasi very specific, para naman magkaroon ka ng peace of mind na bakit ba, sabihin natin nakilala mo siya and then it bothers you lately kasi hindi mo alam kung ano talagang totoong nararamdaman niya sa'yo at intensyon niya sa'yo. So, before tayo mag-continue, isalarawan niyo itong taong ito nagbabother sa inyo. Ano ba ang intensyon ng taong ito sa inyo? Alright? So, dagdag natin to Spirit Guide Angels. Ano talaga ang intensyon? Ano ang intensyon ng taong ito sa ating mga collective? Ang taong bago lang nakilala or the person na they have been thinking recently. Okay. Page of Cups. Okay. Yeah. Ano siyang hot and cold ang nakukuha ko sa energy niya. Ano pa? Okay. 8 of Pentacles, 2 of Swords. Okay. Siguro nag-away kayo. Maybe ex nyo to or kasi karamihan dito ay biglaan ninyong naalala itong taong ito or lately lagi mo siya naiisip and siguro hindi mo alam kung ano ba talaga ang sinyalis bakit mo siya nakilala or ano ba talagang intention niya sa'yo and yeah, siguro nagbabother sa inyo kaya drain ang energy ninyo, Okay, so lahat ng ito ay nagre-reverse, so medyo nangangapa pa ako dito. But anyway, this person, kasi meron itong a person or a situation, kaya nagbabother sa inyo itong pangyayaring ito. You could be upset, nagagalit ka siguro dahil itong taong ito ay may katamaran. Whatever it is, it could be nainis ka dahil hindi naghahanap ng trabaho or hindi gumagawa ng paraan ang taong ito para ipapatuloy itong relasyon ito or something about sa sitwasyon ninyo na walang pagbabago or parang hindi umuusad. No? It could be, this person could be may katamaran or parang hindi ba niya pinupush when it comes to relationship, hindi niya pinupush itong relationship ninyo na magle-level up, kaya siguro naiinis ka
Yung iba dito, this is very specific, ano. And yung iba naman dito sa inyo, you could be, this person could be in, nahihirapan magdesisyon or delay, no? Meron ditong parang naiinis ka siguro dahil sa taong ito ay ah, meron siguro siyang pinapangako sa inyo pero hindi tinupad. And yun, nainis ka lang. Meron, I'm hearing like nabuwisit ka siguro dahil hindi niya tinupad itong pangako sa iyo. Wow, pangako sa iyo. Charot. Okay, so meron naman dito na nainis ka rin siguro dahil itong taong ito ay inexpose, no? Something na may inexpose sa iyo. It could be a secret or inexpose na something na hindi mo nagustuhan ang ginagawa niya. So again, kunin nyo lang mga kapatid kung saan ka nakarsinate dahil iba-iba ang ano ng buhay natin, no? Takbo ng buhay natin. Alright, so ano pa? Or again, meron naman dito na nainis ka dahil may mga failure. You might be feeling feeling failure right now or like a loser, no? Sa pangyari ngayon. Yeah. Okay. Para bang feeling down. Talagang binababa, ang baba ng tingin mo sa sarili ngayon. Yeah. I'm so sorry mga kapatid if that's how you feel right now. But then again, pinapalakasan ni universe ang iyong na maging mas tatatag ka or papatag, ano yun? Ano ba yan? Crispy pata. Ay, nako, gutom na, Tom Jones. So anyway, pinapatatag lang ni universe ang iyong kalooban, no? Again, it's good thing na isipin mo na lang or parang i-shift mo or igawi mo ang iyong atensyon sa mga mahal mo sa buhay or sa pangarap mo. Kasi kung nagawi ka sa atensyon na nagpo-focus ka lang dito sa challenges na itong problema, wala, lalo ka lang talagang madrain. Mapapagod ka na lang. Baka ito pa ang ikakabagsak ng buhay mo, ng negosyo mo, ng pag-aaral mo. No? Itong sa kakaisip ng problema. Yung talagang dinadown mong sarili mo dahil hindi mo na kaya. Sa person, sa relationship, sa marriage, sa pag-aaral, again, kunin nyo lang kung saan ka nakakasanit dito. Okay, so yes, para naman mabago o ma-shift itong energy ninyo before mag-end itong itong January, i-focus ninyo. See, nakalingon kayo sa mga problema sa mga toxic or unwanted energy. Dapat dito kayo nakatingin, nakatuon kayo dito sa stability. Yes, ang atensyon ninyo sa karelasyon, sa future, sa bahay, sa mga anak, sa dream job mo, sa sarili mo, sa looks mo, whatever makes you happy. So, whenever you watch this reading, think about what makes you happy. Okay? So, i-imagine niyo, i-shift niyo itong iniisip niyo ng mga low vibration. Mag-isip kayo ng mas nakakatawa. O siguro manood kayo ng nakakatawang video or mga nakaka-inspired na video. Para hindi itong vibes ninyo ba for the whole month of January. Kasi meron ditong biglang nagkakasakit dahil nakafocus kayo dito sa low vibration energy. Alright? So isang tabi nyo yan or paglabanan nyo itong mga low vibration, itong mga toxic mindset, toxic energy. Huwag kayo mag-isip ng mga tao or kung napapansin niyo na whenever you think about this person, bakit na-drain ka? Bakit parang pagod na pagod ka, wala ka namang ginagawa? Then, you might be getting the energy from someone else which is toxic, heavy, na siya nagbibigay sakit sa iyo. Sakit ng pangangatawan. Kasi meron ganun may mga kanya-kanya tayong psychic abilities No? Kaya talaga may gumagamit dapat kayo ng mga panangga or mag-sage kayo sa bahay para ma-cleanse yung area ng bahay ninyo. Or sabihin natin sa labas, siguro nakasalamuha mo itong tao sa labas, pamilya, trabaho, sa school, at dala-dala mo sa bahay, yan, tuloy. Nakuha mo yung bad energy niya. As a reminder, subukan yung mag-cleanse ng energy sa bahay. And
Yeah, and mag-pray din. Mag-pray kayo na or do some affirmation to get rid of this or matanggal itong mga unwanted energy na hindi mo kailangan, itong mga toxic energy. No? Sabihin mo, Lord God, please get rid of or tanggalin niyo po itong mga unwanted energy, toxic energy na nakukuha ko sa mga tao na nagpapahirap sa akin or whatever it is, okay? Ganon, mga kapatid. So, advice na tayo, mga kapatid, bago mag-end itong January. So, nakukuha nyo na yung ibang advice na sabi ko na kanina, yung advice ng universe bago magtapos itong month of January. Ano? So, meron tayong affirmation. So, pinapalakasan ni universe ang inyong yung vibe feeling ba na mas matutuwa pa kayo, no? Okay, ganoon naman talaga. That's why I have this YouTube channel video para matuwa naman kayo, to enlighten you, no? Lalong-lalo na kayo may mga problema sa pera, sa karelasyon, sa tao, or sa trabaho, negosyo. Okay? We have here today, so let's do this affirmation before mag-end ang month of January. Today, I am at peace. Today, I am at peace with all that has happened, all that is happening, and all that will happen. So, yes, always think about you are at peace, peaceful-minded. Ipanalangin ninyo, Lord God, all I want is to have and receive peacefully living, peaceful-minded. Gusto ko nang tanggalin itong mga hindi karapat-dapat na pangyari or palaisipan. Please help me, God, na magkaroon man lang ako ng katahimikan sa pangyayari, okay, or sa sitwasyon, sa pamilya, sa trabaho, sa school. Yes, i-affirm nyo ito. I am at peace. I will make it through all these challenges. Makakayanan ko rin ito. And always think about stability, future, pamilya, or whatever makes you happy. Okay? I-shift, baguhin nyo itong mga palaisipan na hindi dapat isipin. Kasi kung lagi kayo nag-iisip sa mga low vibration, madidrain lang kayo, magkakasakit lang kayo. Isipin nyo yung mga tao na nagbibigay ng tuwa sa inyo. O manood kayo ng mga video, mag-zumba kayo. Para ma-distract itong low vibration energy. Alright? So hanggang dito na, mga kapatid, hindi ko natagalan. Sana po ay nag-enjoy kayo sa reading na ito. I love you guys and I hope to see you guys in my next reading. And please leave your comment below what you think about this reading or sa in general sa buhay ninyo. Share share lang sa mga storya ng buhay natin, ano. So feel free, no? And I'm always here pakinggan or mapanood or ma-read or mabasa yung mga storya ng buhay ninyo dahil iba-iba yung storya ng buhay natin. And nakakatuwa po at pasensya na po kung hindi ko man kayo na-respond lahat, but then again, know that nag-i-enjoy pa po at natutuwa po ako na mabasa, no, at kinikilig pa nga ako minsan, ano, lalo-lalo pag may I miss you sa akin, may I love you sa akin. I love you all and I always miss you guys, and we are all family here in my YouTube channel, and everybody are welcome and we all deserve love and respect. I love you guys and I do hope to see you guys in the next reading. Bye and thank you.